Hello mga manay, magandang araw sa ating lahat at ngayong araw panibagong recipe na naman ang ituturo ko sa inyo na siguradong magugustuhan ninyo. Dahil meron na rin itong nag-request, ituturo ko sa inyo kung paano ang masarap na timpla sa seafood boil mukbang. Isang recipe na madali, kaya atin ang umpisahan. So unahin muna natin, tayo ay magpakulo ng tubig kung saan dito natin pakukuluan ang ating mga seafood. So habang inihintay natin na kumulo yung tubig natin para sa ating seafood boil, ayan, so ito yung mga kailangan nating sangkap o yung ating mga seafood na gagamitin. So meron tayo ritong malalaking hipon, ayan. Napakalaki nito, napakasarap. Dahil may nag-request nito kaya i-share ko sa inyo, napakadali lang naman itong lutuin. Then meron tayo ritong, ayan, ang ating tahong. Meron din na alimasag at pusit na nalinisan ko na po, nakat ko na yan. At meron din tayong ihahalo na gulay, mais at kamote. So itong recipe na to para tayong nagluluto lang ng buttered garlic seafood, pwede rin parang butter shrimp. Kaso dito, ibablanch lang natin ng 2 minutes yung ating seafood para hindi naman siya ma-overcook. Andun pa rin yung linamnam, manamis-namis na lasa sa ating boiled seafood. Ayan. So, habang nakaset aside yan, hinihintay natin na kumulo, magbi-mix muna tayo ng ating mga pampalasa. So, meron tayong cayenne powder. Kailangan din natin ng sweet paprika. Meron din tayong ground pepper. Then, mix lang natin. Itong mga seasoning na to o powder na ginamit natin, madali lang po itong hanapin. Meron to sa mga supermarket. I-check nyo lamang po at mura lang. 29 pesos. Marami na po yun isang pack. Kaya matagal din ninyong magagamit. So, kaya natin mini-mix yung mga gagamitin nating pampalasa para mamaya po pantay po yung timpla. Wala pong yung buo-buo. So, dito, halong-halo. Then, once na okay na, set aside lang natin to. So, ayan, kumukulo na ang ating tubig. Hinaan ko lang yung apoy. Maglagay tayo ng asin. Then, unahin natin ilagay yung ating mais para naluluto siya habang dito rin natin binablanch yung ating seafoods. Pati yung kamote, ilagay na rin natin yan. Ayan. Then, una natin ilagay ay yung ating alimasag sa ating seafood. So, ibablanch lang natin to ng mga at least 2 minutes lang po. Hindi kailangan siya na matagalan. Okay. So, ilulubog natin yan. Kailangan lang ay makita lang natin siya na magpula. 2 minutes lang po dapat. Hindi kailangan matagal. Yan. Okay, so pwede na natin hanguin ang ating mga alimasag. Ayan. So, sa bawat kilo, kung magtatanong kayo, depende yan sa inyo. Kung nakakaluwag, mas masarap kapag maraming alimasag, maraming seafood, di ba? Mas malasa, mas malinamnam, mas maraming makakakain. Drain lang natin. Okay. Tapos, maglagay ulit tayo ng bago. So, dito naman yung ating mga hipon. At tinanggalan ko na ng bigote. Nalinis na rin natin yan. So, ganun din. 2 minutes lang po. Hindi kailangan patagalin. Sulubog lang natin. Yan. Wait ulit natin ng 2 minuto. Ayan, so pwede na. Hanguin na din natin tong ating mga hipon.
Alam niyo yung sabaw nito, malasa to. Kasi dito natin pinakuluan or binlanch yung ating seafood. So, ayan. Drain na rin natin. Then, next natin ang tahong. So, dahan-dahan din natin ilagay. Maliliit yung tahong na nabili ko rito sa lugar namin. Pero mas maganda sana. Pwede kayong gumamit ng mga scallop, malalaking tahong, mas masarap yun. Okay. So, ganun pa rin. 2 minutes lang po lahat. So, okay na rin ang ating patahong. Pwede na natin itong hanguin. Okay. So, drain na rin natin. At ang last natin, yung pusit. So, sa pusit, saglit na saglit lang to. Hindi na kailangan patagalin ng 2 minuto. Ganyan lang, kasi mag-i-start na kagad siyang maluto. So, hindi to pwedeng ma-overcook. So, hahanguin kagad natin. Okay. Kasi kapag ito ay sobrahan sa luto, kukunat po ito. So, pangit naman, parang tayong kumakain ng bubble gum. Kailangan saglit na saglit lang. Pagkalagay sa mainit na tubig, halo-halo lang ng bahagya, then hango kagad. Kasi lulutuin pa naman natin ito mamaya. So, ayan. Ready na yung ating mga na-blanch na seafood. So, mag-ready na tayong magluto ng ating pinaka-sauce nitong ating seafood. So, una nating ilagay ang ating butter. So, habang tinutunaw natin ang butter, ilagay na kagad natin ang bawang. So, ang bawang ko po ay 4 tablespoon ang sukat o katumbas ng 2 buo ng bawang. Ilagay na rin ang sibuyas. Then, igisa lang natin yan. Then, ilalagay na rin natin yung mga spices na pinaghalo-halo natin kanina. So, pwede pa kayo maglagay dyan ng iba't ibang spices. Ayan, ang bango. At maglalagay din tayo ng, kung gusto niyo pa ng mas maanghang, maglagay kayo ng sriracha. Then, mix lang natin. At ang magpapasarap dito, magpapalasa na siguradong kakaiba sa makikita ninyo. Ang ating ilalagay na pineapple juice. Ayan. Maglalagay tayo ng isang in-can para may palo siya ng asim-tamis. At syempre, hindi pa natatapos dyan. Maglalagay din tayo ng 1 bottle ng lemon lime soda or any brand pwede nyong ilagay. Okay. Then, mix lang natin. Hintayin natin yan na kumulo. Then, once na kulong-kulo na, maglalagay tayo ng 2 pakete ng oyster sauce. Any brand ng oyster sauce, pwede nyong itry. Then,
Meron din tayong patis. Tapos, mix lang natin. So, tikman po ninyo ha. Kasi, iba-iba tayo ng panlasa. Dahil kami, mahilig kami sa tamis, asim, na may naghahalo yung alat, tamis, asim, ganyan. Pwede pa kayo maglagay ng sugar. Pwede rin kayo dito maglagay ng chili flakes. Kung gusto niya talagang overload sa spicy. Yan. So, titikman natin. So, maglalagay ako ng sugar. Dahil mahilig ako sa may konting palo ng tamis. So, 2 tablespoon ng brown sugar yung ilalagay ko. Then, yan po ay pakukuluan pa natin ang pakukuluan hanggang sa mag-drain lang siya ng konti. Para lumapot yung ating pinakasarsa. So, ayan na. Nag-drain na ng bahagya at napaka-sarap na ng ating sarsa. Panalong-panalo po kapag na-try ninyo. So, dito, ilalagay na natin yung ating mga seafoods. Ayan. Magsasama-samahin lang natin yung mga yan. Yung alimasag, hipon, takong, at usip. Siyempre, ilalagay na rin natin dito yung ating mais at kamote. Pwede rin po ang patatas. Yung kamote na yan, gustong gusto po yan ng mga anak ko. Pinapapak nila yan. So, haluin na natin. Ay, panalo. Kapag ito po ay nahiyain nyo sa pamilya nyo, ayan. So, bali dito ay lulutuin po natin to ng mga at least 6 to 10 minutes bago natin iserve sa ating pamilya para mas maluto ng maayos yung ating crab. At pwede na natin tong ihain at ilagay sa ating serving plate. Kaya naman mga manay, kung mahilig kayo sa seafood boil at gusto nyong makakain at gusto nyong masulit, mas mainam na kayo magluto para mas lalo nyong mapasarap ang timpla. So, ayan na. Lagyan natin dahan-dahan. Sige, itaktak mo tayo. Okay. At para sa ating mga viewers na magtatanong kung magkano ba yung nagastos natin dito para sa ating seafood boil, wala pang 1,100 pesos ay meron ka ng masarap na good for 10 to 15 person na pwedeng makakain. Sulit na sulit kaysa kumain pa tayo sa labas. Dito, mapapasarap mo na kasama pa ang pamilya. So, ayan mga manay, ganun lang kadali, kasarap magluto ng boiled seafood na matagal nyo nang nire-request. So, muli ako ang inyong madiskarting nanay at huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga recipe na pwede nyong matutunan at pwede nyong pagkakitaan dito sa ating kusina. Siyempre, nagkikrave na ako kaya gusto ko ng tikman. Alam niyo yung sauce nito, panalong-panalo. Sauce pa lang, ulam na. Ayan o. Saktong-sakto lang yung pagkakaluto sa puset. Hindi makunat. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam, kakain na muna kami.